Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Warahmatullah wabarakatuh. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga manunood sa mga oras na ito. At magandang hapon din sa lahat ng ating mga kasama dito sa ating venue. Alhamdulillah, nandito tayo sa ating programa, ang Detox. At ito ang inyong kapatid, si Ustad Abdul Jabbar Ansaw Muntanir, ang magiging host ninyo sa programang ito, insyaAllah ta'ala. So, ngayong araw, inshallah, ay ating pag-uusapan dito sa Detox ang isa sa mga pinakaimportanting mga usapin na dapat nating mabigyan ng pag-uunawa. Ano nga ba ang magiging partisipasyon ng mga Muslim sa politika? So, malaking katanungan po natin, pananampalataya o politika, saan ba ang hangganan? Inshallah, ito ay bibigyan sa atin ng linaw ng isa sa ating mga kinikilalang mga scholar ng Islam dito sa ating lungsod. Isa sa mga scholar nating nagtapos sa Madina Al-Munawwara, si Sheikh Muhammad Rajal. So, Sheikh, Assalamualaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumusta po kayo? At masyadong maulan kanina at makulimlim din. Kumusta po ang inyong pagdating dito sa ating venue? Okay lang, alhamdulillah, no? Kaninang umaga, nagkaroon tayo ng oras sa Robinson. Mm, Medyo tayo nagpalamig ng bahagya at mm, nagbahagi ng mga konting kaalaman. mm, Then nagpahinga ng konti, lumakas yung ulan at mm. nandito na naman tayo. No, Itong programang Detox. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isang mabiyayang araw din ito sapagkat ang ulan ay kabilang sa mga mabubuting ganap na nangyayari. Kumbaga ay kaya nga dito ay dinidinig ang mga dua. So alhamdulillah. Kumusta po ang Marawi lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon? So napakagandang tanong, no? Para malaman ng karamihan. So ngayon sa Marawi, maliban sa mainit traffic, ang Mhm. hirap gumalaw. Mm. Kung sakaling may pupuntahan ka, kailangan ahead of time, mauna ka na. Huwag mo nang hintayin na maabutan ka ng rally o di Mm. kaya ay kung ano mang mga programa na ginagawa nila. At kung wala namang ginagawa, sa bahay ka na. Yun na yung pinakamainam. Ibig sabihin marami ngayong mga rally. Marami na rally. Katulad din dito sa Iligan City ngayon ay nakikita natin, napapansin din natin yung maraming mga traffic na nagaganap. At dahil nga din sa mga aktibidad, no, mga political na mga aktibidad na nangyayari ngayon sa lungsod. Simulan natin ang ating talakayan, Sheikh, no? At napakahalagang mahimay-himay natin, no? Mahimay natin kung ano itong mga mahalagang issue tungkol dito sa ating topiko. Simulan natin, Sheikh, sa pagbigay niyo sa amin ng ano ba ang kahulugan o definasyon ng demokrasya? Okay, napakagandang tanong kasi demokrasya, gagamitin natin yung salita na yan dahil nandito tayo sa Pilipinas. Mhm, Okay, kailangan nating malaman kung ano ba yung tinatawag na democracy or demokrasya. mm, At tinatawag na demokrasya, ito yung magsasagawa ng batas dito ay ang mga tao. Ika nga nila, ito yung pinakapundisyon niya na rule by the people for the people. mm, Na ang maghahalal or magboboto mm, ay ang mga tao. mm, Sila ang pipili kung sino ang nanaisin nila, na ihahalal nila sa na iboboto nila, na ihahalal nila para maging kandidato. Kumbaga sa pamamagitan ng tao, sila yung mismong gagawa ng batas na iboboto nilang tao, kung sino yung nakikita nilang nababagay. So mm. yun yung tinatawag na demokrasya. Yun yung pinakapundasyon niya, rule by the people for the people. Okey, Okay? So yan yung kailangan nating maintindihan doon kung ano ba ang pinaka-pundasyon ng tinatawag na demokrasya. okey. So ang fundamental pala nito na posisyon o ang nature pala talaga ng demokrasya ay ang batas ayon sa tao. Ayon sa tao Okey. mismo. Mula sa tao para sa mga tao. Sila rin mismo ang maghahalal. Ha? Okey, mashallah. Ngayon, Sheikh, kung ganito ang ibig sabihin ng demokrasya, ano fundamental na pananaw ng Islam dito? Okay. Napakagandang tanong. Kailangan natin malaman yan. Kung ito ba ay naaayon ba sa pananampalatayang Islam? Pwede ba ang democracy or tinatawag na demokrasya? Mm, Okay. So para malaman natin, dahil nandito tayo sa Pilipinas, we are Muslim minority,
Okay? So, nasa ilalim tayo ng tinatawag nating demokrasya. So, kung titingnan natin dahil, kung ang demokrasya dahil gaya ng sinabi ko na tayo ay nandito sa Pilipinas, we are Muslim minority, kailangan nating sumabay, okay? Kailangan nating makisama para sa ating ikakabuti. Okay. Kasi hindi natin kayang gawin nung, tinatawag nilang Islamic governance or Okay. under pa rin tayo sa democracy. Mm. So, hinggil sa pananaw ng pananampalatayang Islam, kung ito ang makakabuti sa atin, no, na para makihilahok tayo, makisama tayo, na may makikita tayo na para marinig yung boses ng Muslim, Mm. na may pagtanggol ang Islam, Mhm. ay ito'y pinapahintulot. Okay. Okay. Yun yung kailangan nating malaman dito. No, hindi dahil pumasok tayo sa demokrasya ay sasabihin na natin na tayo ay nakapagsagawa ng isang uri ng shirk o ano pa mang mga hindi pinapahintulot sa pananampalatayang Islam. Yun yung kailangan nating malaman diyan. Mm. Okay, Sheikh, nabanggit ninyo ang salitang shirk, ano? Kasi, there are also, no, numbers of scholars natin na, in terms, pagdating dito sa pagpapaliwanag nila sa demokrasya, dahil nga nasabi po ninyo kanina na, ang demokrasya ibig sabihin ay, batas ayon sa tao. Demokrasya ibig sabihin ay rule by the majority, Oo. by the masses, no? And, ang Islam ay ang batas Islamiko ay ruled by Allah, no? And that's why according to some of the, mga scholar natin, no, na nagsabi na ang demokrasya ay isang uri ng makabagong shirk. So, paano po natin ito ano 'to, kumbaga, ano po yung, paano po nito mas mabigyan ng, pag-uunawa ng mga kababayan natin, ng mga Muslim, na pangkaraniwang mga Muslim? Medyo nakakatakot yung tanong 'no, kasi puwede tayong matulig sa rito, Mm. sa mga mababaw yung pangunawa Mm, at puwede totoo po. rin tayong sang-ayunan ng mga ilan Mm. na may malawak na pag-unawa. Mm. Okey. So, para malaman ninyo gaya ng sinabi natin kanina, ang demokrasya, ang gumagawa ng batas ay mismo ang tao. Mm. Rule by the people, for the people. Okay. So, paano natin masasabing ito ay makabagong share? Kung sakaling ang, batas na ito ay ginawa mismo ng mga tao, opo, ito ay makabagong share. Dahil ang batas ay hindi kailangang gawin ng tao. Ang batas ay kailangan mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gumawa, 'no? Yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inil hukmu illa lillah." Hmm. 'No, ang batas mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kailangan siya ang gagawa nito. Wala yushrik fi hukmihi ahada, at hindi kailangang panghimasukan ng ibang tao ang batas ng Allah Subhanahu siya lang ang magbibigay nito kung ano yung hatol nito. So, yes, ang demokrasya ay may tuturing nating makabagong shirk. Okay, dahil ito ay gawa mismo ng mga tao. Kaya nga sinasabi natin kanina na kailangan natin na tayo ay kahit papaano ay makapasok tayo rito. Para kung meron mang mga bawal na mga panukalang batas na yan, ay nandun tayo para mapigilan natin kaagad ito. Kung sa pinakapunto ng tanong na ito ay ano ba, ito ba ang demokrasya ay makabagong shirk? Opo, ito ay makabagong shirk. Dahil walang ibang batas na ipinapatupad ito, kundi batas mismo ng tao. Hindi ito batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah. So, naiintindihan ko, Sheikh, sa iyong pagpapaliwanag na ang demokrasya ay sa likas nitong katayuan, ito ay isang shirk. Ito ay gawain na taliwas mismo sa kung ano ang prinsipyo at itinuturo ng Islam. Dahil nga ang demokrasya ay ito ay batas na dinadala ng tao o ginawa ng tao, samantala ang Islam ay malinaw sa atin na, "Fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir." Sabi nga nasa Surat Al-Ghafir na ang batas ay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. So, gayunpaman ay nabanggit mo kanina na binibigyan ng kapahintulutan yung mga Muslim na, makisali dito, 'no, at, mag-participate dito dahil nga sa tayo ay, minority sa ating lugar, ano. So, kumbaga parang sinasabi po ninyo, Sheikh, na, ito ay bilang pag-iingat at pangangalaga natin sa ating komunidad kasi whether we like it or not, sumali tayo sa hindi, iiral na kasi yung batas na yan, eh. Kasi nandito na tayo, 'di ba, Sheikh? Nandito tayo sa Pilipinas at ang batas dito hindi naman Sharia. So, talagang, natatakbo ang batas dito according sa batas na hindi sa Islam. Pero
paano tayo dapat mag-participate doon para mapangalagaan yung kalagayan ng mga Muslim at ng komunidad. So yun pala yung ang dahilan kung bakit pinahihintulutan sa atin, no, sa Islam ang pagsali dito. Ngayon, Sheikh, itong tungkol naman sa sinasabi nilang ang demokrasya, tulad lang yan ng tinatawag sa Islam na shura. Ano po yung masasabi at gabay na puwede niyong maipaliwanag sa ating mga kapatid tungkol dito? Okay, para maintindihan natin kung ano yung tinatawag na shura. Ang shura, ito ay lipon ng mga tao na meron silang sapat na kaalaman at may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Na ang binibigay lang nila na opinyon, ito ay nahango sa Quran, sa Sunnah. Hindi sila yung mismong gagawa ng batas. No, yun yung kailangan intindihin natin doon. Sila yung mga tao na merong takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at may mga kaalaman at sila ay magbibigay lamang ng opinyon na sinasang-ayunan ng Quran at ng hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila gagawa ng panibagong batas na yun yung gagawin na kumbaga yun na yung ihahatol sa mga gawain. Hindi gaya ng democracy, na ang demokrasya mismo ang taong gumagawa ng batas nito. Okey. So yun yung kailangan natin malaman nun. Ang shura, ito ay konsultasyon or magmumula sa mga grupo ng mga tao na sila ay merong takot kay Allah at saka merong kaalaman. So hindi kailangan maghiwalay yan. Kasi maaring meron silang takot kay Allah pero wala silang sapat na kaalaman, maaring mali ang maibigay nilang hatol. Okay? So maaring ding meron silang kaalaman pero wala silang takot kay Allah, maaring magbigay sila ng hatol, tama na meron nga silang kaalaman pero wala silang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yung pinakakailangan na makita natin doon. Sila yung mga grupo ng mga tao na kukuha tayo ng konsultasyon, nagbibigay lamang sila ng opinyon na mula sa Quran at ng Sunnah na ang batas na ito ay hindi nila gawa, kundi ito ay batas mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung kailangan natin intindihin doon. At saka ang demokrasya, ito ay batas ng tao. Mali. So hindi sila pwedeng magkapareho. Mali. Okay? Kasi yung demokrasya, ito ay gawa mismo ng mga tao. Unlike ang shura, na ito ay lipon ng mga tao na sila ay may takot at kaalaman, nagagawa lamang sila ng opinyon na mula rin sa batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa kanilang sariling pag-intindi, ayon sa kanilang sariling pagsusumikap. Okay. So ibig sabihin ang shura ay binubuo ng lipon ng mga individual na mayroong kaalaman at napagkakatiwalaan sa Mismo. kanilang pananampalataya. Mismo. At sila yung nagbibigay ng Opinyon. opinyon nila o di kaya Pagtalaga sa ng isang pinuno na kung saan ay desisyon or pagtalaga ng pinuno na kung saan ay sa tingin nila ikabubuti ng komunidad, no? Samantala ang demokrasya ay nire-rule ito ng kahit sino, kahit pa man ang utak nito ay kaligawan, kahit pa ang opinyon nito o di kaya ang prinsipyo nito ay ligaw, as long as they are the majority and they are the masses of the people, then magiging batas ang kung ano ang kanilang napagkasunduan. At ganun kung papaano kakaiba, no? Batay na din sa paliwanag ninyo kung papaano ang shura sa isang demokrasya. Now, Chef, kung ganun, Sheikh, kung meron palang mga tinatawag nating council or sinasabi nating parang shura na nagaganap at sila yung nagbibigay ng opinion nila at ganun din sila din yung nagbibigay ng kanilang pagpili ng pagtalaga ng sinumang pinuno. Pwede niyo ba kaming bigyan, Sheikh, ng pagpapaliwanag, no, enlightenment? Paano ba pala ang paraan ng Islam sa pagtalaga ng pinuno? Okay. Ito ay dadaan sa shura o yung tinatawag nating bay'ah. Okay, itatalaga nila, natitingnan nila kung sino yung nababagay na pwedeng makita nila na may potensyal na iluluklok nila sa katungkulan na yun, no? Hindi yung pipiliin ng mga tao. Gaya ng nangyari kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Yes. Ito ang kailangan natin malaman dito. Ang posisyon ay hindi hinihingi. Okay. Okay? Kundi mismo ang tao ang magluluklok sa'yo. So yung nangyari na yon, nagkaroon ng shura, nagkaroon ng consultation sa mga taong may takot kay Allah, sa mga taong may kaalaman, then at the same time, nagbaya sila. Kumbaga ito yung nagpakatotoo sila, na sinaksiyan nila, na ito ang itatalaga natin na nababagay sa kanya. So yun yung kailangan para iluluklok natin yung isang tao sa isang posisyon
ay dadaan muna tayo sa Shura. Okay. Hindi kung sino na lang yung makikita nating may potensyal o di kaya ay sasabihin nating merong katungkulan, malaki yung pamilya, hindi. So yan ay pag-uusapan ng mga lipon ng tao, individual, na meron silang sapat na kaalaman, na alam nila kung ano ba yung mga qualities or qualification ng isang manunungkulan, kung ano yung ibabagay sa kanya. So yun yung pamamaraan na dadaan ito sa Shura. After dumaan sa Shura, ay magbabaya ang bawat isa. Ikaw ba ay sumasang-ayon dito? Payag ka ba na siya ay iluluklok natin sa isang katungkulan na ganyan? So yan yung pinakaparaan ng pag-ano ng isang tao na para iluklok natin sa isang katungkulan. Okay, Sheikh. Gusto kong i-stop kayo doon sa part nito, na inshallah i-continue yung sasabihin ninyo. Ito kasing nabanggit ninyo, hindi hinihiling yung leadership. Yes. And kung ikukumpara natin ngayon sa kung ano ang ginagawa, ay hindi lamang hinihiling, nakikipagpatayan pa ang tao para Nakikipagpatayan doon sa pa. kanyang politikang posisyon. Oo. So, totally ibig sabihin, Sheikh, ito ay totaliwas 'no, sa kung Oo. ano ang meron sa Ngayon, katuruang mabuti ng Islam, ano. Ngayon, Sheikh, si Abu Bakar nabanggit ninyo, 'no, na si Abu Bakar ay itinalaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Umar ba, si Uthman, si Ali, gano'n, ano ba ang naging proseso din ng pagtalaga sa ah, kanila? gano'n rin, walang pinagkaiba. Kung paano itinalaga si Abu Bakr radiyallahu anhu, eh gano'n din ang pagtalaga kay Umar, kay Uthman, at saka kay Ali radiyallahu anhu na dumaan muna sa Shura. Mhm, No? Pinag-usapan muna ito ng mga maalam ng mga tao at mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. And then nung sila ay nagkadesisyon, nagkaroon na ng bay'ah. hmm, Kailangan kasi ng bay'ah na kumbaga sila ay magpapakatotoo na iluluklok nila ang tao na ito ay nababagay sa kanya. So yun rin yung pamamaraan, no, na wala ni isa sa kanila na hiningi ito. So kung titingnan natin ang pamamaraan ng pagluluklok ng isang tao sa isang posisyon, ay ano yan, thabit na yan, pare-pareho. hmm, Hindi naiiba dahil sa panahon ngayon ay ito ang pamamaraan para iluklok natin ang tao na yan dahil kailangan. Hindi, no? hmm. Ganoon pa rin, mananatili siya kung ano yung pamamaraan na pagluklok kay Abu Bakar sa mga tao na after ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bilang namuno. Okay. Chef, kasi ngayon, may makukonsidera ba tayong shura ngayon na, kasi, kung ang ating mga ulama, kung sa panahon natin ngayon, bakit hindi tayo nakakabuo ngayon ng isang uri ng lipon din o grupo ng parang shura na maggagabay sa mga kamusliman sa panahon natin ngayon kung sino ang dapat na piliin nila na maging leader, ito man ay para sa mataas na posisyong buong Pilipinas o ito man ay, isyung panglungsod. Wala ba tayong kumbaga ganitong klase ng inisyatibang mga ulama natin ngayon sa Pilipinas? Napakahirap Mhm, kung gagawin natin yan. Dahil kahit mismo yung mga magsasagawa ng shura, yung mismong mga sarili na nila iluluklok nila sa posisyon na yan, no? okey. So parang napakahirap na. Sana, no, kasi meron tayong BARB, Mm, meron tayong Darul Ifta, at meron din tayo ng mga lupon ng mga ulama, na kung sana maisip nila yan na gagawin natin yun. Kaya lang nandito tayo sa tinatawag nating Muslim minority, no? mm. No? Tayong mga tao, pasintabi sa mga nakikinig, gahaman tayo sa posisyon eh. Mm, No? Wala tayong makikita na puwedeng ibagay natin kahit tayo pa rin man ay magkaroon ng shura, okey. 'no? Wala tayong makikita na Abu Bakar sa panahon na ngayon. Mm, Wala tayong makikita na Umar bin al-Khattab sa panahon na 'yan. So, kahit mangyari pa yung shura na 'yan, mananatili or mangingibabaw pa rin yung demokrasya. Yung demokrasya dahil nasubukan na dati, eh, mm. 'no, na meron ng mga nailuklok na mga ulama or sasabihin natin mapagkakatiwalaan, kaya lang hindi kumbaga siguro na daw makaguris, 'no, wala Hindi silang naguhitan. naipakita Mm. na magandang ano, kaya so parang yun yung masasabi ko na wala tayong maituturo na ano, wallahu a'lam, 'no? Kasi Sheikh, ito sa ating programa Detox kung saan, hinihimay natin yung bawat issue, yung mga suliranin at mga banta sa ating ummah. Ito yung pinakalayunin natin dito sa Detox 'no. And, ngayon, nakikita ko na isa sa magandang masabi natin dito o talagang marekomenda din natin kasi we have, kumbaga sa mga observation natin siguro kabilang siguro sa mga importanteng mabuo natin sa ummah natin ngayon, itong pagkakaisa siguro din ng ating mga scholar
na hindi man sila maging isang grupo na, kumbaga government, pero sana magkaroon tayo ng grupo, Sheikh, 'no, ng mga scholar natin na magiging parang sila yung magsisilbing shura natin, 'no, na kumbaga kung ano yung pag-aaralan nila sa kanilang pag-aaral, kung sino ang mga dapat na maitalaga na leader, pagkatapos ay irerekomenda nila ito sa mga Muslim, sa tingin imposible bang mangyari sa atin yun, Sheikh? Walang imposible kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'no? Kung ito ay sisimulan natin, susubukan natin na maibalik natin yung tiwala ng mga tao. Mm, Kasi sa panahon ngayon parang nawalan na ng tiwala yung mga ilan, hindi naman natin mm, sabihin lahat, na nawawalan na sila ng tiwala hinggil sa mga ulama 'no, dahil mm, kaya nga sinabi ko na wala silang naipakitang, natapos na puwedeng ano. Pero walang imposible kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simulan natin ito. Na magkaroon tayo ng mga grupo ng mga ulama na at least maririnig lamang yung boses nila. So, kapag marinig yung boses nila, ang atin lang yung pagpaparating o mm, na nasa tao na yun kung tatanggapin nila at hindi. Yun yung pinaka-ano. So, napakagandang no, idea na nasabi mo na sana magkaroon tayo and dito mm, maaaring nakikinig ang may mga patungkulan or mm, posisyon mm, na magkaroon ng ulama league, though meron na. yes. Okay, yung Ulama League na yun na exclusive sa mga shura Mm, hinggil sa ganito na every 3 years mm, na meron tayong tinatawag na elections. elections. Mm, Okay, so napakaganda, napakaganda. Sana mm. 'no, maano 'yan, marinig ng, kung sino man yung mga nauukulan na magkaroon tayo ng ano, shura So, para sa election. sa umma natin ngayon ibig sabihin meron din talagang panghihina ano, kakulangan yung ating umma kumbaga. Ngayon Sheikh, isa sa mga gusto natin, bigyan ng clarification Sheikh ano, ah kung ang demokrasya ay isang sistema na, by its nature hindi talaga siya Islamiko, pero binigyan tayo ng kapahintulutan na mag-join only to preserve the interest of the Muslim community. Sheikh, puwede mo ba sa amin mabigay, ano ba yung mga possible advantages and also the disadvantages. Kasi, for sure ang mga disadvantages nandiyan yan, eh. Yeah. Kasi unang-una hindi naman talaga yan, ano 'to, batas ng Islam, pamamarahang Islam. So ano yung mga advantage and disadvantage nito, Sheikh, sa pag-join natin dito, participate natin? Okay, gaya ng sinabi natin kanina na siguro sa panahon natin ngayon, hindi lang basta pinapahintulot. Kumbaga hinihikayat natin yung mga kamusliman na Mm, merong potensyal, mm, kakayahan na puwedeng pumasok siya sa politics, mm, 'no? Lalong-lalo na dito sa Pilipinas na tayo ay Muslim minority. mm, So, para bakit? Para maano yung mga ano ba yung mga advantage nito, okay? Para mapigil yung mga puwedeng batas na kung titingnan natin nahihirapan na tayong gumalaw hmm, dito sa Pilipinas, lalo na kung maisatupad pa yung mga batas na mas mahihirapan tayo. Kailangan natin ng may isa na at least boses mm, na mapipigilan niya or masabi nila kasi para sa akin siguro kaya yan nagagawa ng mga iilan, you know, na yung mga batas na yan kasi hindi sa kanila na ipapaliwanag. mhm, Hindi nila naririnig kung ano yung meron sa pananampalatayang sila. mm, So yun yung sinasabi ko na kailangan nating may at least makapasok lang man sa Senado o di kaya ay sa Congress para mapigilan yung halimbawa ang LGBTQ+, mm, na ngayon ay naging bill na siya, hmm, yung early child marriage. So naipasa na yan, yan yung Rise Ontiveros na yes, bill, okay? oo, So bakit yan ano? Kasi walang nakakapagsalita na isa sa atin. So yun yung mga advantage na at least mapipigilan kung meron man silang gagawin ng mga batas na maririnig nila yung boses, okay? Or mm, mag-o-oppose sa kung ano pa man yung mga batas. Malapit na marami ng mga susunod na mga batas na hindi natin alam. Na mm, kung titingnan natin, hirap na tayo sa ating pamumuhay dito sa Pilipinas dahil minority nga tayo. So yun yung ilan sa mga advantage, okay? mm, Na at least meron lang mang boses na nakakapagsalita sa atin, mm, nakakapagsalita sa Congress o di kaya ay sa Senate mm, hinggil sa pananampalatayang Islam. mm, Okay. Hinggil naman sa disadvantage nito, kung ikaw ay sumali sa politics, alam natin na dito sa Pilipinas, with all due respect, ay dirty politics, mhm, okay. Ang disadvantage nito ay makakapagsinungaling ka, mhm, okay. Makakapagsinungaling ka kahit yung hindi nababagay na,
tawag dito, kandidato, eh, sasabihin mong mabuti siya, Mm. sasabihin mong hindi siya kurapot, sasabihin mo yan yung ilan sa mga disadvantage nito. At ilan sa mga disadvantage nito, kapag pasukin mo yan na ikaw na isang Muslim, hawak ka nila sa leeg. Okay. Okay? Kung ano yung iuutos nila sa'yo, kung ano man yung mga sasabihin nila, okay? Ayun lang yung sunod-sunuran ka lang. So kung yun yung mangyayari, mas mainam na hindi ka na lang pumasok rito. Kung yun yung mangyayari, okay? Pero para sa akin, kanina nga sinabi ko, hihikayatin natin yung may mga kakayahan Mm. na pumasok sa politika Mm. para at least may boses tayo na mga Muslim minority dito sa Pilipinas. Mm. No, yung mga common Muslims naman, itong hindi yung mga politiko, Sheikh, pero yung mga bumubotong mga individual, mga Muslim na nagpa-participate dito. Ano yung mga disadvantage or common pitfalls na kailangan natin mapag-ingatan dito or mapaingat natin dito yung mga Ibig Muslim? sabihin yung pagboto or anong Opo, yung mga bumuboto kasi, ah, of course, nabanggit niyo kanina yung about sa mga politiko. How about this mga individual, mga normal individuals, mga commoners, yung mga taong kumbaga, okay. no? Ano yung mga common pitfalls na dapat natin silang pag-ingatan dito? So meron tayong principle na ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kayo ay magtulungan mula sa takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga mabubuting gawain, at huwag kayong magtulungan sa ithm at sa kaudwan. Mm. So kung ikaw na isang botante na alam mo na kasi ang pagboto, ito ay shahada. Ibig Mm. sabihin ng shahada, pagpapatotoo. Mm. Okay, iluluklok mo yang isang tao na yan, ito rin ay amana na tinatawag natin, no? Ito ay ipinagkatiwala sa atin. So kung alam mo yung tao na yan, na iboboto mo, ay meron siyang maitutulong, iboto mo. Mm. Okay? At kung alam mo naman na wala siyang kakayahan, wala siyang potensyal na para maluklok sa posisyon na yan, yan yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na idha wusida al-amru ila idha wusida al-amru, kumbaga kapag ipagkatiwala natin yung isang posisyon Lagay sa ahlihi. Mm. oo, ila ghair ahlihi fantadir as-saa'ah. Mm. So ngayon hinihintay na lang natin na yang araw ng paghuhukom. Kasi lahat ng ating mga binoboto ay hindi sila nababagay. Okay? Mm. Araw na ng paghuhukom ang hinihintay natin ngayon. Yun yung sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wala tayong siguro makikita, no, na puwedeng maibigay natin na 100% sure na puwedeng sabihin nating nababagay sa posisyon na 'yan. Mm. Maging, ako ay masintabi sa ating mga ulama, 'no, kasi kahit sa mga ulama nasubukan na natin, eh, Mm. okey? Wala pa rin tayong nakikita na puwedeng, ngayon ay may pagkatiwala natin, masasabi nating iluluklok natin sa posisyon na 'yan. So 'yun, kung sakaling ito ay alam niya makakabuti, yes, gawin niya 'yon. Kasi kailangan natin magtulungan mula sa takot kay Allah at sa puwedeng kakabuti ng ating komunidad. Kung wala naman, mas mainam na 'wag na lang bumoto, okey? Kung naman siguradong hindi sa'yo itatanong sa araw ng paghuhukom, kasi tatanong yan sa araw ng paghuhukom. Okay, Mashallah. Nabigyan linaw sa atin yung ilan sa mga punto ano, na marami din sa mga kababayan natin ang napapatanong sa mga katanungan na ating nabanggit kanina. Ngayon naman, Sheikh, dito tayo sa ating yes or no segment. Mashallah. Yes. At ito po ang ating response board, no? At ipapakita po ninyo ang yes kung kayo po ay agree, Okey? at kung kayo naman po ay disagree doon, ay papakita lamang po ninyo ang inyong sign or response board na no. At ang ating unang magiging katanungan tungkol dito ay, una, ang pagboto sa isang Muslim na sumusuporta sa mga panukala na taliwas sa Islam bilang presidente ng Pilipinas. So, Yes it's po a ba or yes or no, 'no? Saan ba? Mhm. It's a no? Okay, yes or no? Oh, ang final po ninyo is no. Yes, it's a no. Okay, sige po. Sumunod na katanungan ay, ano po ang inyong pananaw sa pagpapatalsik ng puwesto ng isang opisyal sa napatunayang korapsyon at di makatarungang pamumuno? Pagpapatalsik po ng isang tao, pagpapatalsik ng isang opisyal o naluklok sa puwesto dahil sa korapsyon at hindi makatarungang pamumuno. Okay, it's a yes. It's a yes. Okay. Ah, Pangatlong katanungan, politikong bangsamoro, pero hindi nagsasala.
Okay. Ano ang pananaw ninyo dito? Agree kayo na iboto or agree po kayo dito or hindi? It's a big no. Okay. Okay, doon sa unang katanungan natin, chef, gusto ko lang bigyan niyo ko ng ano 'to, linaw doon sa unang nabanggit natin. Tungkol po doon sa pagboto po sa isang Muslim na kandidato bilang presidente sa Pilipinas. Kung meron man na isang Muslim na magkakandidato, 'no, bilang presidente sa Pilipinas, pero, um, ang tao na 'to ay kilala din siya sa pagsuporta ng ilang mga taliwas sa batas ng Islam, na mga batas at, yes, mga probisyon. Ngayon, bakit po ang sagot ninyo ay, kanina? So yes, yun Mm, ba? mm, Okay, kasi kung titingnan natin, kahit meron siyang mga pagsuway, yun yung pinaka lesser evil, mhm, 'no? Na may Muslim tayo na actually ano natin yan, eh, ah, tawag dito, kumbaga paano ko ba sasabihin ito sa Tagalog? Ito yung tinatawag natin pride natin yan, hmm, na at least mararamdaman ng mga tao na meron pa pala sa mga Muslim okey, na may magpaplano na. okey, Kasi threat sa kanila yan, okey, okey? Kahit, ang akala nila katuwa-tuwa, pero at least nararamdaman na nila na nagnanais rin tayo na okey, maging presidente ng Pilipinas, mm, okey? Na balang araw, inshallah, balang araw 'no, walang imposible. Sa kapahintulutan ni Allah na maging presidente ng, Pilipinas ay isang Muslim. Hindi mhm, posible si Robin Padilla, 'di okey, ba? yes, Okey? So yun yung inaano natin na kailangan talaga kasi kahit papaano, kahit meron siyang mga pagsuway, ay andun pa rin yung interest shahada niyo, niya na la ilaha yes, illallah. yes, Kahit papaano andiyan pa rin yung paniniwala niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun yung pinaka dahilan kung bakit ako nag-yes, kasi mhm, at least para maramdaman ng mga tao na meron pa palang kagustuhan 'tong mga Muslim mm, na manungkulan sa pinakamataas na posisyon. So, yes, maaaring 'yan natatakot na sila, hindi natin alam sa mga susunod 'no, ngayon na nararamdaman na, tingnan natin sa mga ibang lugar gaya ng, barangay na nakikita ng mga non-Muslim na mm, ang ganda ng pamamahala ng mga Muslim. Muslim, Gaya sa atin sa Baguio, sa Kampo mm, Pilipino na yes, hanggang ngayon hindi pa rin sila nawawala sa posisyon dahil mm, nakita nila kung ano yung kagandahan. So, hindi yan imposible, yes, hindi yan imposible. So, yun yung sagot ko, bakit ako mashallah. nag-yes. Mashallah. Tungkol naman doon sa isang tanong din, chef, na gusto ko naman ding malaman kung ano yung, bakit gano'n yung sagot ninyo. And of course, obvious but ano 'to, gusto natin bigyan ng mas malawak na, ano 'to, pagpapaliwanag. Yung tungkol sa pulitikong bangsamoro pero hindi nagsasala. Ang answer ninyo ay big It's a no. no, it's a Yes. big no. Mm, Okay, sinabi ni Umar bin Al-Khattab, "La hawla fil Islam man taraka as-salah." Walang bahagi sa Islam ang sino mang iniiwan niya ang sala. Kung titingnan mo, ang taong hindi nagsasala, hindi ka puwedeng bumili sa kanya kung siya ay nagtitinda ng karne. mhm, Ang taong hindi nagsasala, ang daming ma-ano 'no, hindi mo siyang puwedeng tanggapin kung sakaling siya'y mamamanhikan sa'yo, yes. okey? Para asawahin yung anak mo or kung sino mang kapatid mo. Ang taong hindi nagsasala, hindi natin siya puwedeng ipanalangin, hindi natin siya puwedeng Ilibing. isagawa yung mga ililibing. Mm, At pa kaya kung sa katungkulan pulitiko ang papasukin niya, na siya ang mamumuno sa atin, na hindi siya nagsasala, na hindi niya nga naibibigay yung karapatan ng Allah mm, Subhanahu wa Ta'ala, yung mm, karapatan pa kaya natin ng mga tao. So mm, yun yung dahilan bakit hindi ako sumasang-ayon mm. sa isang bangsamoro, bangsamoro ba Yes, yun, bangsamoro po, oo, okey, to be more pangkalahatan yun. specific 'no, Oo, pangkalahatan, oo, na hindi nagsasala. Hindi, mm, it's a big no para mm, sa akin na siya ay tatakbo sa, ah, pulitika or sa pulitiko. politics. Yes, so, malaking aral 'yan sa ating mga kapatid na mga Muslim na nagpa-participate ng, pagboto, na kailangan tingnan nila talaga yung leader na may takot kay Allah at nagsasala. Kasi nga, napakahirap kung ang isang leader na maluluklog ay hindi niya binibigyan karapatan mismo ng Panginoong lumikha sa kanya. So, mashallah. Ngayon, Sheikh, dito tayo dumako sa question and answer, Okey, 'no? And, saan yung mga question and answer natin? Meron kayong tanong na hindi mo nainom yung kape mo. okay, so ang, kukunin natin ang ilan sa mga katanungan, Sheikh, mula sa ating mga
kasamahan, audience, no? Na kung saan ay may tanong at klarifikasyon, no? At inshallah ta'ala, ito din ay pagkakataon sa kanila para may dagdag nila, no? Doon sa mga katanungan natin na banggit kanina. So, meron na ba tayo? Okay, from the audience, please. Okay. Sige, ito yung katanungan. Kung may kandidatong gusto talagang biguto pero binigyan niya ako ng pera, maaari mo ba itong tanggapin kung naniniwala akong ibubuto ko naman siya kahit wala ang pera? At sinasabi niya ito ay sa dapat. Okay. So, parang ano 'to, ang pinibigay, sinasabing ito ay sadaka, Sheikh. Pero ito din ay isang uri ng ano 'to, pagbibigay ng mga politiko sa Okay. mga botante, ano. Ah, Gusto niya, bit niya yung tao, bit niya yung politician. So, parang sa kanya, kukunin ko na lang 'to kasi ibubuto ko din naman talaga 'to, eh. Okay. So, kung titingnan mo 'no, kayang-kayang sagutin niya nung nagtanong, eh, Oo. okey. Puwede mo naman siyang iboto ng walang kapalit. So, kasi yung pagbibigay na 'yan napapanahon, eh, hindi na babagay sa panahon ngayon 'no. Bakit yan nagbibigay? Dahil may kapalit 'yan, Mhm. 'no. Kahit sinabi natin na mananalo't mananalo siya, nangangamba pa rin 'yan. Hindi 'yan magbibigay, hindi 'yan magiging kampante kung hindi siya magbibigay. So, yun yung, maisasagot ko dun sa nagtanong na yun na puwede mo naman siyang iboto ng walang kapalit. Kasi Mm. napakahirap na darating na lang sa atin yung laan, Mm. 'no? Ano yung laan in Tagalog? Sumpok. Sumpa Oo. na mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, siguro yun na lang yung gagawin mo. Iboto mo na siya na walang kapalit. Sabihin mo sa kanya, maging panatag siya dahil alam mo na siya ang mabuti, na nababagay, na Mm. mailuklok sa posisyon na yan. Iboboto kita. Siguro hindi ko pwedeng tanggapin yan sa panahon ngayon Mm. dahil ayaw ko ng sumpa mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kung sakaling ikaw man ay manalo or ano pa man, okay, at magpapatuloy na walang kapalit yung pagbibigay mo ng sadaka, ay kukunin ko. Pero para sa akin sa panahon ngayon hindi siya nababagay Nas na kukunin kahit anong maging pangalan pa yan, itawag pa nila diyan, kasi parang napapanahon, eh. mm. Okay, so hindi siya nababagay, ano? Mashallah. Sheikh, kung gano'n, at gusto ko lang bigyan ng kuwan pa, lawak yung ano 'to, yung naging katanungan. Hindi ba palatandaan or hindi ba palatandaan ito sa isang politiko na, red flag yun sa kanya na bigyan ka niya? Kumbaga, ang gusto natin is yung tao na, mayroong pananampalataya kay Allah, pero malinaw sa atin sa Islam na ito ay bawal, yung pamimigay kasi pagbabayad 'to doon sa tao sa isang bagay na hinahangad. So ngayon, hindi ba 'to paano yung gano'n? Akala natin siya ay isang leader na nagsasala siya, bangsamoro nagsasala, mabuti, may pananampalataya, nakikita natin na meron pa siyang nakalagay sa ulo niya na, kadi, sa natin. Pero nagbibigay din siya, Sheikh. So, ano 'yan? So, red flag yun. Kasi kung talagang siya ay mananampalataya kay Allah, magtitiwala siya kay Allah. Alam niya na ang magluluklok sa kanya ay ang Allah Subhanahu wa Okay. Ta'ala. So, bakit siya magbibigay? Dahil nangangamba siya. Mm. No, andun pa rin yung pag-iisip niya na pwedeng tagilid siya or Mm. pwedeng ano. So, iniisip niya magiging dahilan para manalo siya ay sa pagbibigay na yan. So, napakalaking red flag para sa akin yan, no? Mm. Kaya kung sakaling ikaw na iboboto mo siya na Hmm. sinabi mo na Mabuti gusto ko, siya. bet ko talaga siya pero may pagbibigay, baka pwedeng magbago yung isip mo. Kasi Okay. oo, bakit parang may something na ganyan. Oo. So, maaaring ayun, red flag na sa'yo yun para kung sakaling gano'n. Oo. So ngayon kung meron kayong mga pulitikong tinitingnan ano, kumbaga ay tingnan ninyo kung namumudmod pa siya ng mga ganitong pagbayad sa buto. Okay. So, another question from the sisters? Yes? Okay. Currently po, nag-a-apply ako sa DepEd. Okay. Yung karamihan po sa pinupuntahan ko na mga ko ay may bayad or makakuha man po ako ng koneksyon para makakuha ng item ay may bayad na kinukuha or ginamandate sa mga nag-a-apply Mm. sa DepEd po. So, magkakasala ba ako kung lalapit ako sa isang kandidato para humingi ng tulong at magbabayad ako para sa koneksyon niya? Okay, so magbabayad ka. Doon sa koneksyon. Okay, Sheikh. Okay, maliwanag yun, no?
Yan ay papasok rin sa tinatawag nating rishwa, okay, or suhol. Suhol. Ang pagkakaalam lang kasi ng ano, eh, ang suhol lang is sa politics lang or every election lang, Mm. 'no? Kahit sa kuha ng posisyon o di kaya ay gusto mong makapasok sa DepEd, ay magbibigay ka ng suhol para doon sa maaaring mamagitan para matulungan ka at makapasok sa trabaho. Yan ay isa rin uri, 'no, itsura Mm. para malaman ng iba na tinatawag nating suborno o di kaya Okay. tinatawag nating suhol or rishwa. Okay, so yan ay mahigpit na ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Yun yung kailangan natin. Kailangan natin magkaroon ng mas malawak na kaalaman hinggil sa tauhid kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang akala ng bawat isa, makakakuha siya ng trabaho o di kaya makakakuha siya ng isang magandang kalagayan kung ito ay dadaan sa maling paraan. Mhm. Okay? Hindi nila naiisip na kung yan ay gugustuhin ni Allah, Ibibigay. daanan mo man yan o hindi mo daanan, ibibigay at ibibigay sa iyo ni Allah. At kung sakaling hindi yan gustuhin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit sino pa, no, na hanapin mo na pwedeng makatulong sa iyo, ilan pa man, may ibibigay mong soul, kung hindi yan sa iyo ibibigay ni Allah, hindi mo makukuha yung isang bagay na yan. So yan po ay mahigpit na ipinagbabawal. Talamak sa atin yan. Mm. Okay? So yun yung nagiging akala nila para makapasok sila sa posisyon, ay yan yung dadaanan nila. Mali yun. Okay. So para sa inyo, na mga tagapagsubaybay, nakikinig, hindi po natin pwedeng gawin yan. Napakahirap, no? Kung tingnan mo lahat ng mga, kayo na mismo, kung ikaw na nakikinig, Mm. okay, na yan yung dinaanan mo, makikita mo walang baraka. Walang baraka yung sahod mo. Hindi mo siya mararamdaman. Kung ikukumpara mo sa unang naging trabaho mo, sa unang kinikita mo, ramdam na ramdam mo yung baraka maging ito man ay napakaliit na halaga. Pero dahil alam mo na ito ay pinaghihirapan mo at alam mo na ito ay halal, napakasarap, no? At ngayon, na nakapasok ka sa posisyon na yan, na dahil sa dinaan mo sa suhol, ikaw na mismong makakasagot niyan. Mhm. Okay? Tsaka kahit isipin ng isang tao, Sheikh, 'no, na nandito ako ngayon, dadalhin ito ng Allah, nagbigay ako ng bayad at nakapasok ako. So possible, nakapasok nga siya pero na-failed siya sa pagsubok sa kanya. Mismo. Yun ay Mismo. mahalagang aral na mahalagang punto din dapat nilang maintindihan. Subok lang lahat yun ng Allah. Yes. Oo. Pero nakatanda ka na talaga kung ano ang para sa'yo. Dumadaan ka lang sa pagsubok bago mo yun makamit. Sometimes we achieve it but we failed Yes. doon sa process. Okay. So, meron pang ibang tanungan? Okay. Tanong, yes, sa ating sister. Please. Pwede ba humingi ng financial sa mga politiko during the election para naman may election? Financial. Okay, Sheikh, humihingi ng pinansyal sa mga politiko. Maging ito man siguro ay hospital or ito man ay klase ng mga ano to, pagsuporta sa pangangailangan ng mga individual. Ano sa tingin niyo dito, Sheikh? Okay, kung alam niyong ang paghingi ng tulong na yan ay walang kapalit, ito ay walang problema Mhm. rito. Okay, dahil nakasanayan natin sila, tumutulong naman na talaga. No, simula nung hindi pa sila, or simula nung wala pang eleksyon, tumutulong na sila dahil sila ay may kakayahan. So kung yung paghingi ng tulong na yon, alam mo sa iyong sarili na walang kapalit, humingi ka ng tulong. Okay. Ito ay walang problema rito. Mm. Pero sa panahon ngayon, parang paghihingi ka ng tulong, alam mo na Yes. kung ano yung kapalit nito. Meron Okay? din kasi mga binibigay yung mga Sheikh, mga politiko, like for example, kapag na-hospital ka, sometimes yung Mga project na nila. yes, Okay? Oo. ginagawa din nilang project. Oo. So kung yun ay nakabukod na yun, okay, walang problema dito. Mm. Okay? Pero kung sakaling humingi ka ng tulong at sasabihin nila, okay, tutulungan kita, pero kailangan tulungan mo rin ako. Yes. Okay? Yun yung maaaring maging, yun yung hindi pwede sa pananampalatayang Mm. Islam. Okay, kung nakasanayan naman na palagi siyang nagbibigay ng tulong, walang problema rito na humingi tayo ng tulong. Wallahu a'lam. So ito ay malinaw na makikita natin mismo sa kung papaano nila ibigay sa atin ang tulong. Yes. Makikita natin kung papaano ito ba'y may kondisyon or wala. Oo. Yun naman talaga ang pangkuan ng isang bagay na suhol. Kasi pag suhol yan, meron talagang kondisyon yan. Yes, so meron pang gustong magtanong mula sa ating mga audience? Yes, one? Yes. Kasi sa Muslim na nito, kaya katulad lang sa Muslim na ano yun. Okay, pagsunod sa hindi Muslim na leader, ito ba ay katulad din sa pagsunod ng isang Muslim na leader? Okay. Dahil siya yung nailuklok,
dahil nandito tayo sa Pilipinas, no, gaya ng sinabi natin paulit-ulit, no, maliit yung bilang natin bilang mga Muslim rito at siya yung naging leader kahit non-Muslim pa yan, pinapaintulot sa atin or hinihikayat sa ating pananampalatayang Islam na sundin natin ang leader natin kahit ito ay hindi Mm. Muslim. Mm. Okay? So parang sumusunod ka na rin sa isang Muslim na leader. Kung alam mo na ang mga ipinapatupad nito ay ito ay naaayon sa batas ng Islam. Mm. Okay, kung ito naman ay hindi naaayon sa batas ng Islam, hindi mo pwedeng sundin. Maging siya man ay Muslim or hindi Muslim na leader. Okay, so yun yung kailangan nating intindihin to. So ibig sabihin, Sheikh, kahit ito ang isang batas ay bunga ng demokrasya, kung ang batas na ito hindi naman lumalabag sa Quran at Yes. saka sa Sunnah, walang problemang Walang sundin natin problema ito. dito sundin. Siguro like pagpalagay natin mga traffic lights, mga traffic regulations and other, ito ay batas din na mula sa ating gobyerno. Yes. We have to follow. Yes, we have to follow. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko to susundin kasi Kasi hindi batas naman to ng Islam. Muslim. Oo, mashallah. So I think ito yung mga bagay na nagbigay linaw sa ating mga kapatid na nanonood ngayon at mga kasamahan natin, mga audience natin dito sa venue, no? And alhamdulillah dito, inshallah magtatapos ang unang episode natin dito sa Detox. Ang unang episode natin, pananampalataya o politika, saan ang hangganan. So inshallah ta'ala magsama-sama tayong muli sa susunod na usapin pa natin inshallah sa Detox, kung saan pag-uusapan, hihimayin natin ang mga issue, mga suliranin at banta sa ating ummah. Kaya sa programang ito, dapat may pakialam ka. Maraming salamat po sa inyong lahat at ito ulit ang inyong kapatid, Ustad Abdul Jabbar Anso Muntanir, at sa susunod natin na episode sa Detox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.